Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Aawayin ko talaga to. Aawayin ko. Gago to si Kayo eh. Ito si abogado ng bayan, walang hiya talaga to eh. So may pinost na naman siya, no? Kaya ako ayoko talaga dito sa abogada na to eh. Parang nililigaw niya yung usapan eh. Sabi dito, Dear Attorney, di mo yata sinasagot ang ipinresenta ni Norman Mangusin sa ombudsman ay revoked driver's license. Hindi ba may paglabag siya sa perjury? Pakisagot naman po. Oo nga, sagutin mo naman yon. Ito talaga si Ma'am Abogada ng Bayan eh. Dinadaan lagi sa pakyut eh. So ito sagot ni ni Ma'am Abogado ng Bayan. Sabi ni Ma'am, kalma lang tayo. Ha, kalma lang tayo daw. Tulog pa lang ako, may mga nag-aakusa na agad sa comment section na supporter daw ako ni ganito ganyan. Oo nga, tulog pa naman si Ma'am, inaakusahan nyo na agad. Hindi, pero ito yung issue kasi, paulit-ulit kong sinasabi, batas lang po ang pinag-uusapan dito. Kung masakit sa mata ang post ko, baka mas komportable kayo doon sa page ng idol nyo. Doon na lang kayo manood. Ngayon, sagutin natin, ayon sa batas, ang perjury sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code na amyendahan ng Republic Act number blah 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 ay nagaganap lamang kapag may pahayag na ginawa sa ilalim ng panunumpa under oath. Ang pahayag ay ginawa sa harap ng opisyal na may otoridad mag-administer ng oath. May sadyang at sinadyang kasinungalingan tungkol sa isang material na bagay. At ang sworn statement ay hinihingi ng batas o ginawa para sa legal na layunin. Hindi sapat na may maling impormasyon lamang. Kailangan mapatunayan na sinadya at may masamang layunin ang pagsisinungaling dahil ang perjury ay felony by dolo. Ano yung dolo? May mga talaga, ito talaga si abogada ng bayan, May mga sinasabi na alam niya naman na ang mga nagtatanong sa kanya ay hindi abogado, 'di ba? Dapat sinasagot ng maayos para maintindihan namin. Ano yung dolo? Ano yung by dolo na yan? Anyway, kailangan may willful and deliberate intent daw. Ito ay binigyan din sa Department of Finance RIPS ba? O RIPS versus Ombudsman. Kaya sa tanong ninyo, ito ang sagot ni Ma'am. Ang pagpapakita o pag-attach ng revoked driver's license sa isang reklamo ay hindi automatic perjury. Magiging perjury lamang ito kung may sinumpaang affidavit kung saan may sadyang maling pahayag tungkol sa isang material na bagay. At mapapatunayan na alam niyang mali pero sinadya pa rin sabihin sa ilalim ng oath. Hindi sapat na sabihin na revoked ang lisensya para agad may perjury. Sa batas, kailangan munang mapatunayan ang lahat ng elemento ng perjury. Lalo na kung sinadyang pagsisinungalingan sa ilalim pa. Ma'am, hindi mo pa rin sinagot! Di ba? Hindi mo may paglabag siya sa perjury. Yun kasi ang tanong dito. Sa ombudsman, revoke na. Wag, si ma'am naman kasi, pa-safe ang sagot eh. Base sa paningin mo, may perjury ba doon? Yun ang tinatanong kasi ng tao. Hindi yung, kung yun ay kung yun ay ganyan, kung ganito ang ginawa niya. Obviously naman, alam niya, siya mismo, sinabi niya, ni-revoke yung license niya. Alam niya! Pero sinadya niya pa rin ipasa doon. Kaya nawawala na ako ng gana dito kay abogada ng bayan eh. Yun lang.